Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na ang latest sa ating panahon. Umaabot na sa mahigit 24 billion pesos ang total cost of damages mula sa pananalasa ni Bagyong Yolanda. Ayon sa pinakahuling tala ng NDRRMC, 5,240 na ang confirmed deaths. 25,615 ang bilang ng mga sugatan at mahigit 1,500 katao pa rin ang hindi mahanap hanggang sa ngayon. Mahigit 2 milyong pamilya rin ang naapektuhan sa 44 na probinsya na may mahigit 1.1 million na totally and partially damaged houses. Samantala sa estado ng mga Pantalan at Paliparan, limitado pa rin ang operasyon sa Tacloban Airport. Nasa 16 naman ang operational barges na naglalayag mula Matnog, Sorsogon Port to Port of Allen sa may Northern Samar. Kaya't mga kababayan, magtatatlong linggo na hindi pa rin tapos ang ating pagsasagawa ng relief, rescue and retrieval operations magpasa hanggang ngayon. Kaya naman, inaanyayahan namin kayo maging isang voluntaryo sa Yolanda Operations. Kung paano, panoorin natin ito. Noong ika-8 ng Nobyembre, lubhang naapektuhan ng Bagyong Yolanda ang ating mga kababayan sa Eastern Samar, Leyte, Cebu, Iloilo at Palawan. Dahil dito, higit sa 2 milyong pamilya ang naapektuhan. At pwede silang abutan ng tulong sa pamamagitan ng pagiging DSWD volunteer. Tawagan ng DSWD hotline sa numerong 459-2131 at ibigay ang iyong pangalan, edad at lokasyon. Kung 10 o higit pa ang mga miyembro ng grupo nyo na nais mag-volunteer, magbigay ng schedule ng pagboboluntaryo. Dalhin ang ID sa DSWD site, hanapin ang registration area, magpalista at humingi ng volunteer's ID. Sumailalim sa briefing bago pumunta sa assigned area. May mga maaatasang magbalot ng bigas. Para naman sa mga mag-aayos ng relief good, kailangang maglagay ng bigas, 8 piraso ng instant coffee, 4 na sardinas at 8 piraso ng instant noodles sa isang plastic bag at isara itong mabuti. Isa sa mga relief operations area ng DSWD ay ang Cargo House Building na matatagpuan sa NAIA Complex, Barangay Vitales sa Parañaque City. Upang makarating dito, sumakay ng MIA bus sa Pasay Rotonda, EDSA Corner Taft Avenue, baybayin ang daan patungo sa NAIA Terminal 2, bumaba sa checkpoint nito at hanapin ang pink building sa inyong kanan. Halina't makiisa sa adhikaing maganda. Sa ating bayanihan, tiyak marami ang matutulungan. Magbabalik kami makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Sa iba pang balita, naitala ang 4.1 magnitude na lindol sa silangan ng Tagbilaran City. Nakaranas na Intensity 4 ang Tubigon, Bohol at Intensity 2 naman sa Mayloon, Bohol at sa Talisay City ng Cebu. Ayon sa PHIVOLCS, hindi naman ito nagtala ng kahit anong pinsala at hindi rin inaasahan ang aftershocks. Maging una sa ulat panahon, please follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. Para naman sa komprehensibong ulat panahon, antabayanan na aking report mamaya sa News at 6. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Sama-sama sa pagbangon mga kababayan, ako po ang inyong Weather Girl April Enerio. Magandang hapon.